Pawis na pawis. Yan ang binigyan natin ng solusyon sa ating bakuran ng nakaraan nating episode. Kung alam nyo lang kung gaano katindi ang naging hirap ko dito. Kabaho kaya. Hindi natin aabalahin pa masyado yung sarili natin dahil napakalaking trabaho nito. Level ng lupa, hindi pala. Around 14 inches na yung kanyang lalim. So, I guess pwede na siguro itong lalim na to. So yan, ganyan lang kasimple yung ating ginawa sa lupa na ba? Wala simento syempre. OMG. Sa maniwalat kayo't hindi, sinisira ko talaga ang flooring na yan. Ganyan na nga ang mangyayari. Tatakpan natin ang ibabaw upang maitago natin sila. Ayan, pwede na nating puksain ng mga matitigas na ulo ng mga damong ito. So, ito na nga tayo sa ating pinakahihintay. Ibabaw natin itong mga blocks na to. Ay, naka. Huwag din ang naisin kung ano amoy. Dahil di nyo magugustuhan. O, di ba? Pantay na yan. At samahan ninyo ako ngayong araw para sa pinakamalaking pasabog o transformation para sa episode na ito. Sa pagpapatuloy ng ating makeover, uumpisan ko muna ang ating gawain sa paglilinis na medyo sagabal sa ating river view. So, inalis nga natin tong mga saging na to kasi hindi naman siya nagpo-produce ng magandang bunga at iba yung variety ng saging na to, kaya alisin natin. At tayo nga ay dumako na sa ating main content. Ibig sabihin ba yung ating gagawin para sa ating malaking pasabog ngayong araw. At dadalhin natin muna to sa tistisan upang mapabiyak natin. Ito nga, at patungo na tayo sa ating pupuntahan sa tistisan at doon nga natin ipabibiyak yung mga kahoy na ating lulan sa ating sasakyan. At gagawin nga natin na bakod o fence o wood fence yung ating dinalang mga kahoy. Pagpapakuan mo yan. So mabilisan lang din tayo at ganun lang tayo sa tistisan, binaba natin at ginawa na natin agad kaya pauwi na tayo. At pagdating natin sa bahay, agad-agad nating lalagarin to at iuhubog natin bilang wood fence. Ito tayo. So ayan nga, at metikuloso nating inisa-isa ang mga pyesa na ating gagamitin.
So ito isang ito, hindi na siguro natin ito isasama dahil may katok na o marami na siyang kain ng anay, kaya yan, hindi natin isasama. At itong kahoy na to, pinakadulo na to, lalagyan natin ng design na patusok. Ayos yung naisip mo ah. Basta outstanding yung wood fence design mo ah. Huwag yung boring. Alright, so ito na ang nagawa nating design sa wood natin. There are two design that I made. Okay, isa more pointed and this is less pointed. Okay, pa-comment naman kayo kung ano mas gusto niyo sa aking design na ginawa, itong nasa kanan ko o nasa kaliwa. Well, panigurado ang mas pipilian ng karamihan dyan o yung magko-comment yung more pointed. Bastahan tayo. At ito na nga, natapos na tayo sa ating pagkakat ng mga pyesa sa ating wood fence at umpisa na nga nating hukayin ang paglalagyan nito. Ang inaalis ko na yan ay kung tawagin ay yung sungot-sungot o yung mga tumapon na halo ng simento ng palitdahan ng pader na yan. At sa pagkakataon namang ito, aking nihahanda ang mga poste na gagamitin natin sa pagtatayo ng ating planter's box. Mahirap na kasi pagka pumutok to. Kailangan natin i-drill talaga. Sa totoo lang, ang iniiwasan o ayaw mangyari ng isang karpintero ay ang pumutok nga at mabiyak ang kahoy habang pinapako ito. It sucks, nga. Yan yung kinuha kanina sa gilid ng pader na yan at magagamit ko rin pala na pansiksik sa mga poste na yan. Ayan, kailangan ko talagang tatagan at super tibay ang mga poste na yan na walang uga. Okay, matatag na. Hindi pa masyadong siksikan ha. At maya ito naman natin susunod ha. Masyado na tayo naarawan. Sunog na naman tayo. Samantala, habang ako ay nagpapalipas nga ng sinag ng araw dahil ako ay nasusunog na. Ito naman ang aking ginagawa. Inihahanda ko na ang pinakabida sa ating wood fence. Yung mga tusok-tusok na yan. Ayan, at lumipas na o lumipat na ng sinag ng araw, pabalik na muli tayo sa ating pwesto. Ngunit
titimplahin ko muna tong dalawang kulay na to sapagkat gagamitin natin to maya-maya lamang. At ito yung tubo na nanggagaling sa kusina, sa lababo, na kung saan parang pangit tingnan, no? Alisin na nga siguro natin at bigyan natin ng magandang makeover. Karpintero, hardinero, ngayon naman, tubero. Susunod siguro, minero na ako. Joke lang. Pero, ganun dapat talaga. All around sa lahat ng pagkakataon. Yard workman o household repair. Di ba? Well, epoxy na rin ang ilalagay ko rito sa magiging joint ng elbow. Sapagkat ito rin naman ang ipapahid natin dito para mag-adhere o kumapit na mabuti yung magiging sumpungan ng elbow dito. So ngayon malalaman natin kung gaano karaming tubig ang mailalagay natin dito sa tapunan ng tubig na nagmumula sa kusina. Ito to. Tingnan natin kung kakasya itong 10 timbahan na to. Ayan, kung makikita natin, sumisipsip pa siya dahil hindi naman agad-agad niya masisipsip yan. Pero ang kainaman nito, itong ginawa natin dito, ang deposito ng tubig, ay hindi na mag-i-stack nga rito sa paligid yung tinatawag na wastewater na nanggagaling dito sa kusina. Ayan, tabayan muna natin. Ayan, naka-anim tayo. Well, hindi kumasya ang 10 o 100 timba. Bueno, ang mahalaga ay nagawa natin ang paraan na hindi na bumabaha dyan o nakikita natin sa ating mga mata ang wastewater sa ibabaw ng lugar na yan. Ew, eka nga. By the way, ganito rin ang ating gagawing planter's box na ginawa natin kani-kanina lamang. Same procedure, same technique, same speed, basically exactly the same. So, kapareha lang di ginawa natin sa nauna na to. Ayan. At pag natapos na nga nating ikabit yung pinaka-skeleton ng ating fence, sabay-sabay natin ilalagay yung pinaka-design ng fence natin. Kaya tusok-tusok. Anyway, ito na yung kinabit ko kanina lamang. Ayan o. Tatag na siya. See? Okay. Epoxy power. Wow! Ang planter's box naman na ito na ating itinatayo dito ay actually doble ang haba niya kaysa sa isa nating unang itinayo. Ngunit ang dimension ng bawat pyesa tulad ng mga poste na yan at yung mismong tusok-tusok ay kapareha lang din ng sa isa. Kaya pala ako nahihirapan dito. Cable pala yung kahoy. Cable siya. Siya pantay. Parang take off oh. Anyway, ganun talaga.
Tansyahin na lang natin. Sa madaling salita, kapag sinabi nating kibal, ito ay paling o pumilipit ang pagkakaputol ng kahoy. And finally, mailalagay na rin natin o maisasalpak na natin ang ating design para sa ating Panthers box. Yan, tusok-tusok na siya. At syempre, nakalock na yan. Yung sobrang pako ang ginamit kong panlock sa likuran. Okay. Okay, finished. And this other one is also finished. So, bukas naman siguro, madilim na. So, here we go at finishing stage. Actually, sa panahon nito ay busy na mga kapatiran sa amin. Ayan, araw-araw na. Actually, hindi na uso yung traditional machine. Puro high-tech na tayo. Ayan, nasakay na lang ng tao. Yang isang yan, that spray paint, ay isa pang pabida sa ating storya ngayon sa ating content, sapagat malaki ang role na gagampanin yan. At i-hide pa natin yung iba pang mga masasakit sa mata sa ginagawa nating project. Kaya ng tubo, water pipe na nasa background ng ating Panthers box na ginagawa. At matapos matuyo ang una nating spray, syempre, i-double coat natin yan. Nang sa ganon, yung mga dating kulay ng tubo na yan, orange or blue, ay maikubli natin ng tuluyan at maging puting-puti na katulad ng pader na yan. Sana nga ay magkaroon tayo lahat ng pagkakataon na masolusyonan natin ang mga problema sa ating bakuran, na magresulta sa maganda, maayos at masarap sa ating paningin. Lagyan na natin yung mga halaman. Takpan na natin yung gripo na to at yung tubo na to. Yan, tagun-tago ka na ha. Ito babagay. Ito. Ayan. At yung pinaka-star natin sa San Francisco. Ayan. Ayos. Okay. Kaya may problema pa ako eh. Ano mo yan? Meron pa mga pyesa dito natin eh. Ilalagay. Pero kasi nabusan ako ng pako eh. Siguro pupunta muna ako ng hardware para bumili. So punta muna ng hardware. So don't forget to subscribe to my channel. This is One Yard, always on the yard.